Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Alam ko po na ang ilan sa atin ay dumadanas ng baha o sobrang tubig at ang ilan ay pinasok na ng baha ang kanilang mga tahanan. Mabigat, mahirap, at marami sa atin maari ay nag-aalala at nabibigatan sa mga kalagayang ito. Ngunit, ayon sa salita ng Panginoon sa mga awit 121 in Psalm 121, sabi doon, I look to the hills from whence cometh my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. O sa Tagalog, doon ako nakatingin sa mga burol, kung saan ang aking saklolo ay magmumula o manggagaling kay Yahweh. Si Yahweh na siyang lumikha ng langit at lupa. Nawa pagtibayin ng Panginoon ang puso ng bawat isa sa atin, lalo na doon sa mga dumadanas ng baha. Nawa yakapin kayo ng Panginoon at palakasin kayo ng Panginoon sa mga sandali at sa mga pagkakataong ito. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos at Ama namin, kami po ay naninikluhod sa inyo na humihingi na kahabagan mo kami, tulungan mo kami sa gitna ng mga pagsubok ng ilang araw na tuloy-tuloy na ulan at ito na po ang tubig, binaha na po ang ilang tahanan at siya rin ang dahilan kung bakit kami ay hindi po makapagpunta sa church sa araw na ito at kami ay makapagsamba online, Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang bawat isa sa amin. Yakapin mo kami, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Mangusap po kayo sa amin kung saan, Panginoon, ang aming pagtingin, ang aming pagtitiwala sa inyo ay lalong tumibay, lalong lumakas, Panginoon. Panginoon, sama-sama kaming nananalangin. Tulungan mo ang mga nabaha. Lord, kayo po ang mag-provide ng pangangailangan nila. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, Panginoon, kami ay nananalangin na kayo ang pumagitna sa lahat na kung saan itong pagsubok na ito ay magwawakas o matapos na, Panginoon. Please, Lord, put an end to this. Tulungan niyo kami, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, sa teknolohiya na kung saan kami ay makakapagtipon pa rin, kami ay makakapagsamba pa rin, Panginoon. Kaya pinupuri po namin kayo. Kayo po, Panginoon, ang tumingin sa bawat isa sa amin at kayo po ang mag-meet ng mga needs ng bawat isa sa amin, ng bawat pamilya. Pangangailangan ng bawat pamilya ay inyong tugunan, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon. Pagpalain mo kami, Panginoon. Itong amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Sa muli po, isang mapagpalang umaga sa lahat. Sa umagang ito, ating tunghayan, pag-aaralan, ang isang bahagi ng Marcos 2 kabanata or Mark chapter 2. And we will be studying Mark chapter 2 verse 13 to 17. Ang konteksto ng 2 kabanata ng Marcos or the second chapter of Mark, it shows us or kung ating isummarize, ito po ay nagtuturo ng the Lordship of the Lord Jesus Christ. Jesus is Lord of the Sabbath. Jesus is Lord over the traditions of man.
which is yun yung fasting, kung bakit dyan sa isang bahagi ng Mark chapter 2, ni question ng mga tao, bakit ang mga alagad mo at ikaw, Jesus, ay hindi kayo nag-aayuno? At pinakita, itinuro ng Panginoon na siya ay mas higit doon, or He is the Lord ng mga tradisyon ng tao. At dito rin, Jesus is Lord over sickness, kung saan nagsimula ang 2 kabanata na pinagaling ng Panginoon ng isang paralitiko na dinala ng kanyang mga kaibigan, inilusot sa bubong at doon inilagak sa harapan ng Panginoong Hesus at doon pinagaling ng Panginoong Hesus, pinatawad ang kanyang kasalanan. Sumunod po noon, nandun yung kwento ni Mateo, or ang luma niyang pangalan is Levi o Levi, na kung saan tinawag siya ng Panginoon na magiging isang alagad niya. At yang bahagi ng kabanata ng 2 kabanata ng Marcos ang siyang ating tunghayan sa umagang ito. And so, basahin po muna natin ang Marcos 2:13 hanggang 14. Okay? Dito po nagsasabi na kung saan muling pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Maraming tao ang pumunta roon sa kanya at tinuruan niya ang mga ito. Habang naglalakad siya, nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Nakaupo ito sa lugar kung saan siya naniningil ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga alagad niya sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang kumakain kasama nila. Dahil marami sa kanila ang sumusunod kay Jesus. Nang makita ng mga Pariseyong tagapagturo ng kautusan na kasalo ni Jesus ang mga maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing mga makasalanan, sinabi nila sa mga alagad niya, "Bakit kumakain siya, si Jesus, kasama ang mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan?" Narinig iyon ni Jesus, kaya sinagot niya ang mga ito, "Hindi ang mga taong walang sakit ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga taong may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid, kundi ang mga makasalanan." Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos at Ama namin, Banal na Espiritu, nawa kayo ang magiging tagapagturo, kayo ang kikilos sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Na maunawaan namin, maging bahagi ng buhay namin ang inyong salita. Na kami ay hindi lamang magiging tagapakinig, kundi itong inyong mga salita ay makikita sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na sumasama sa pagsambang ito sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya. Pagpalain mo ang mga kabahagi, miyembro ng GCF Kalumpit, Panginoon. At samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, tunghayan namin ang buhay ni Levi at kung ano ang inyong nagawa sa kanyang buhay, Panginoon. Itong amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So dito po, sa sinabi ko kanina na ang Panginoong Hesus, siya ang Diyos at nawa makita, maunawaan at maging bahagi ng buhay
ng mga tao na siya talaga ay Panginoon, maging Panginoon ng bawat isa. That Jesus should be Lord over our lives, over sin, over religion, over tradition. Jesus should be Lord. Pinamagatan natin ang ating mensahe sa umagang ito na itinakwil ngunit tinawag. Itinakwil ngunit tinawag. Sino ito? Ito si Mateo o si Levi. So una sa lahat, tunghayan natin ang pagtawag sa kanya, the call. Dito makikita natin na ang Panginoon ay tumatawag, tinatawag, sino man, tinatawag ang lahat. At ito ay pagtawag na kung saan, kahit anuman ang iyong nakaraan, kahit anuman ang iyong kahapon, ang Panginoon ay may pagmamahal na tumatawag pa rin sa iyo at sa akin. Jesus calls anyone, regardless of their past, regardless of the life that they have lived. Kaya makikita natin sa Marcos 2:14, mababasa natin dyan, habang naglalakad si Jesus, ay nakita niyang nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi, na anak ni Alpeo. Sinabi niya sa kanya, sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. At tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. Ngunit, bago po yan, kung ating suriin o siksain po natin kung ano ang buhay ni Levi o Mateo, kaya nga nasabi natin na Jesus calls anyone regardless of their past. Ano ba ang past ni Levi? Ano ba ang past ni Mateo? Si Levi, sinabi po rito sa binasa natin na siya ay maniningil ng buwis. In the Latin, it has a term or ito ay tinatawag na publican, maniningil ng buwis, o telomai in Greek, which is a tax collector. So ano ngayon? Taga-BIR siya. Ano ngayon? Tax collector siya. So, what is really his past? Ang kanyang kahapon ay tinuturing na kung saan si Levi ay isang traidor sa lipunan. Kasi bago ka magiging taga-paningil ng buwis, ikaw ay magbibigay ng bid mo o ikaw ay magbabayad sa mga Romano because Israel at this time ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Romans. So ang mga Romans are in control of the nation, okay, ng bayan na yon. At so kung gusto mo magiging tagapaningil ng buwis, magbibigay ka ng malaking bayad sa kanila at ikaw ay itatalaga na maniningil ng buwis. Ngayon, kung maniningil ka na ng buwis, eto na, no? Sumingil ka hanggat sa kaya mo. Ibig sabihin na sila ay may patong, okay? At sinasakal ang mga tao sa sobrang pagbubuwis. At sila ay itinawag at isinama na kabahagi ng mga mamamatay tao at yung mga masasamang babae or prostitutes. And so, kung titingnan natin, yung larawan ng buhay ni Levi ay hindi talaga maganda. Una, nitraidor niya ang kanyang mga kapwa na mga Hudyo, sinakal sila sa pagbubuwis, at yung kanyang mga kapwa na Hudyo ay itinuring siya na talagang masamang tao. Pagdating naman sa reliyon, itong mga uri ng tao na ito, sila ay itinakwil ng simbahan. They were banned in the temples. They were excommunicated from the religious life of the society at that time. So hindi po sila tanggap sa simbahan, hindi po sila
tinuturing na mga banal na mga tao, kundi talagang masama, makasalanan na mga tao. Yan ang kahapon ni Levi, ni Matthew. Okay? Ngunit sa likod nito, Jesus saw Levi's occupation. Jesus saw Levi's reputation. Nakita niya yung trabaho ni Levi. Nakita niya yung reputasyon ni Levi. Ngunit, tinawag pa rin niya si Levi. Sumunod ka sa akin. Isang bagay na kung saan ang marami sa atin ay hindi gagawin. Bakit pipiliin lang natin yung maayos, yung matuwid, yung malinis? Ngunit ang Panginoon ay tinawag si Levi. Sabi niya, "Come, follow me." Beyond the reputation, beyond the occupation, mababasa po natin sa 17 na talata ng kabanata na ito. In Mark chapter 2 verse 17, we could read there why Jesus explained how he called, no? Kung paano niya tinawag si Levi. Sabi doon, hindi ang mga taong walang sakit ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Na parito ako, hindi upang tawagin ang mga taong matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kaya nakita niya si Levi na isang makasalanan. Nakita niya si Levi na walang pag-asa. Nakita niya si Levi na madilim ang kanyang buhay. Kaya eto siya, tinawag niya. Pinakita niya ang kanyang habag. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal. Sinagip niya si Levi sa isang kahapon na madilim. May pag-ibig at layunin ang Panginoong Hesus kay Levi. Nakita ng Panginoon ang buhay niya na walang pag-asa at ang kanyang kaluluwang nawawala. He was lost. He was hopeless. In the same way na ganun din tayo noon, o maari kaibigan, nandiyan ka sa kalagayan ngayon na maari masasabi mong, wala na akong pag-asa, sira na ang buhay ko. I'm hopeless. I'm helpless. At minsan may bumubulong pa sa atin, hanggang diyan ka na lang. Wala ka na. Itong masasabi ko, huwag kang makinig sa bumubulong sa iyo na ikaw ay wala ng pag-asa. Ikaw ay wala ng magawa. Nagsasabi na, sadyang ganyan ka na. Ang Panginoong Hesus ay naparito upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan at bigyan ng pag-asa. In Luke 19 verse 10, we could read from there, "For the Son of Man did not come to seek and to save, did come to seek and to save that which was lost." Na naparito ang Panginoong Hesus upang hanapin ang nawawala at iligtas ang mga makasalanan. So yun, hindi man maganda ang buhay ni Mateo, ngunit tinawag siya ng Panginoon. Sa Panginoon may pag-asa. At hindi lang yan, kundi na dinadala tayo dito ng mga talata na ito na makikita natin na may pagbabago sa buhay ni Mateo. Diyan sa 14, talatang 14, tinawag ng Panginoong Hesus si Mateo. Habang naglalakad siya, tinawag si Mateo. Sumunod ka sa akin. At anong nangyari? He immediately followed Jesus. He stood from where he was sitting in his booth where he was collecting taxes. So, tumayo ka agad si Mateo, sumunod sa Panginoon,
tinalikuran niya, iniwan niya ang paniningil ng buwis. Makikita natin ang talagang contrast, yung pagkakaiba na kung saan habang nakaupo siya roon, ang buhay niya, isa siyang traidor sa bayan. Isa siyang makasalanan. Isa siyang napasama sa mga prostitute. Isa siyang mga napasama sa mga mamamatay tao. No? That was the group that he was labeled with, that he belonged. But when Jesus called him, makita natin yung kanyang pagsunod. So makikita natin ang pagbabago ng kanyang buhay. Paano? Iniwan niya ang masagana, masayang buhay na iniisip ng marami sa atin. At marami sa atin, maari ay nagsasabi, gusto ko yung ganyang buhay. No? Maraming pera. Ngunit, iniwan din ni Mateo ang pera. At alam naman natin, hindi madali. Kumbaga sa buhay na ito, ang pinakamahirap maari siguro na iwan ng isang tao ay ang pera. At kung wala siyang pera, nananaisin niya ang pera. Iniwan din ni Mateo ang masarap na buhay. Nagsimula siya ng panibagong buhay, panibagong paglalakbay na kung saan sumama siya sa Panginoong Yesus. Tunay na ang habag, ang biyaya ng Panginoon ang nagbago sa buhay ni Mateo. The grace and the mercy that came from God, that was shown, that was given by the Lord Jesus Christ, was what caused the change, the transformation in the life of Levi or Matthew. Ang mga bagay at dahilan na kung saan maari ay pumipigil sa isang tao na sumunod sa Panginoong Hesus, yun ang kanyang tinalikuran. Ngayon, uwi tayo sa ating mga sarili. Ang tanong dito ay, ano ang mga bagay at dahilan na humahadlang sa akin sa pagsunod sa Panginoong Hesus? Sa Mateo 16, talatang 19-28, may isang mayaman na tao na lumapit sa Panginoon kung saan nagtanong siya sa Panginoon, Panginoon, paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano makapasok sa inyong kaharian? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Gawin mo itong mga utos na ito. Anong sabi niya? Nagawa ko na yan, Panginoon. Sabi ng Panginoon, isa na lang. Ibenta mo lahat mong ari-arian. Ipamigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Anong nangyari sa kanya? Niyuko niya ang kanyang ulo, tumalikod, at iniwan ang Panginoong Hesus. Bakit? Yun nga sinasabi ko kanina. Kung may mga bagay o may bagay na maari humahadlang at pumipigil sa atin, baking bagay ang pera. Kaya, ulitin ko yung tanong. Ano ang mga bagay at dahilan na humahadlang sa iyo sa pagsunod sa Panginoong Hesus? 3 bagay ang dapat nating isuko na siyang nakita natin sa buhay ni Mateo. Una, isuko natin ang ating mga kagustuhan at nais sa buhay. We have to surrender our will to the Lord. In Matthew 16:24, sa Mateo 16:24,
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Anyone who wants to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me." The first thing that we have to surrender is our lives, is ourself. Ano yung mga kagustuhan natin? Ano yung nais natin sa buhay? We have to surrender our will to the Lord. Bakit? Kasi pagdating ng will ng Panginoon at ng will ng tao, madalas anong nananaig? Madalas anong nananalo? Siyempre tayo. Pero pag tinanong, si Jesus ba ay Lord? Opo, Lord po siya. Pero sinong nananaig? No? With Matthew, he stood right away, he followed the Lord, he surrendered the will of his life. Ang pangalawa dito, na dapat natin isuko ay ipapasakop natin ang mga kalakaran sa buhay natin, mga kaparaanan natin, mga saloobin natin, mga kaugalian natin, na hindi makakaluwalhati sa Panginoon. No? We have ways, we have practices, we have attitudes, no? Na kung saan nakasanayan na natin. Si Mateo ay maaring sanay na ipitin ang kanyang kapwa-tao. Na kung saan papatungan niya, kulang na lang, pag nakawan niya ang kanyang kapwa. Tinalikuran niya yun. Kanyang isinuko, ipinasakop niya sa Panginoon. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa kanya, "Sumunod ka sa akin," kaya sumunod siya. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang ito pagsasang-ayon na, "Yes, Lord, okay, susunod ako." Hindi po. It goes beyond that. Hindi lang pagsasang-ayon sa Kanya, kundi bagkus ito ay ang pagbabago ng buhay, pagbabago ng pamumuhay, ang pagbabago ng mga prioridad natin sa buhay, mga desisyon, mga relasyones, mga nais, ambisyon, at lahat ng ito ay ipapasakop natin sa Panginoon. Kung saan siya, He would have the Lordship, Panginoon siya sa buhay natin. At ang pangatlo natin, isuko natin ang ating buong buhay. Alam niyong nangyari kay Mateo, nung sumunod siya sa Panginoon, hindi na siya bumalik. Hindi na niya na-miss ang pagkaroon ng maraming pera. Ibinigay na niya ang buhay niya sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Buong buhay at sarili. Ang ilang bahagi, okay na ba yun? Hindi. No? Dapat buong buhay at sarili. Hindi lamang ang ilang bahagi, hindi lamang ang ilang piraso ng ating buhay. Hindi ito pagiging reliyoso o maglilingkod ko o mag-serve ka sa Panginoon, kundi na buong buhay mo, isinuko mo sa Panginoon, ipinasakop mo sa Panginoon na kung saan siya na ang namumuno sa buhay mo. Kasi pwede rin tayong mag-ministry, pwede rin tayong maglingkod na hindi siya ang naghahari sa buhay natin. Pwede rin tayo maging reliyoso, maging bahagi tayo ng simbahan. Ngunit, ang totoo, kapiraso lang ang binigay natin sa Kanya. Hinihingi ng Panginoon ang lahat. Siya ang maghari, siya ang masunod at hindi tayo. Ang ating buong buhay, araw, oras, kayamanan,
o mga material na bagay na mahal natin sa buhay, mga plano, kinabukasan, and even our identity, pagkakakilanlan. Ang mga ito ay isuko at ibigay sa Kanya. So tatlo yan. No? Isuko natin ang ating buong buhay, isuko natin ang ating mga kaugalian, mga kaparaanan, mga diskarte natin sa buhay, isuko natin ang buo na kung saan hindi lang piraso ang nasa Panginoon. Babasahin natin, sinasabi po dito, you cannot truly follow Jesus while remaining fully in control of your life. Hindi totoo ang ating pagsunod sa Panginoon kung tayo pa rin ang nagkokontrola o namamahala at nasusunod sa ating buhay. Jesus wants to be the Lord of your life. Kaya, kaibigan, maari hindi mo pa nagawa ang desisyon na kung saan ang Panginoon ang magiging Panginoon ng buhay mo. Katulad ni Mateo, nais ng Panginoon na pagharian ang buhay mo. Nais niyang bigyan ka ng mas masagana, mas maayos na buhay, mas higit sa buhay na naisip natin. Kaya nung sabi ng Panginoon sa Juan 3:16 in John 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, gayon na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo at sa akin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nag-aantay ang Panginoon. Tanggapin mo po siya sa puso at buhay mo. Manalangin ka. Kaibigan, manalangin ka. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sa araw na ito, tinatanggap ko kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At anong sabi niya? Hindi ka na mapapahamak. Ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, si Mateo, mula sa isang madilim na kahapon, madilim na buhay, tinawag ng Panginoon, isinuko niya ang kanyang buhay. So kung ikaw ay tagapagsunod ng Panginoong Hesus, ngunit hindi mo pa talaga na isuko lahat sa Panginoon, ganun din ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag na tayong mag-atubili, huwag na nating antayin, huwag na nating hayaan na sa huling yugto na lang natin ng buhay ay isuko natin sa Panginoon. Si Mateo kaagad tumayo, sumunod sa Panginoon, nagsimula ng isang panibagong paglalakbay sa buhay kasama ang Panginoon. So sa panibagong buhay na kung saan nagsimula si Mateo kasama ang Panginoong Hesus, hindi po nagtapos dito. Dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoong Hesus, ito ay kasama sa pagtawag sa Kanya, nandun yung utos, nandun yung katungkulan, there is the commission and the charge to Matthew. Dito mababasa natin sa Marcos 2:15 hanggang 16, we could read from there, na nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa, take note, kumakain sa bahay ni Levi o ni Mateo, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseo,
tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya, si Jesus, ay kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Saan sila kumakain? Naroon sila sa bahay ni Mateo. Sino ang mga naroon? Ang mga maniningil ng mga buwis at mga makasalanan. Ang mga itinakwil ng lipunan ay naroon sa bahay ni Mateo kung saan kasama ang Panginoong Hesus at tinuturuan sila ng Panginoong Hesus ng buhay na katulad na tagpuan ni Mateo. So dito makikita natin na ang bawat tagapagsunod ng Panginoong Hesus ay may katungkulan na yung iba na hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus ay madala nila sa paanan ng Panginoong Hesus. Yun ang ginawa ni Mateo. He gathered his friends. Bakit? Naranasan ni Mateo ang kahanga-hanga, kamangha-mangha, ang masarap na buhay, makahulugang buhay, kung saan nangyari lamang nung sumunod siya sa Panginoong Hesus. Kaya itong kahanga-hanga, kamangha-mangha na buhay ay nais niya rin na maibahagi, maranasan ng kanyang mga kaibigan. Kaya naroon sila kasama ang Panginoong Hesus. Ipinakita ng Panginoong Hesus ang pagmamahal niya sa kay Mateo. Hindi lamang kay Mateo, kundi sa mga kaibigan ni Mateo na mga makasalanan. Now, pinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang pagmamahal sa mga makasalanan. Jesus was not condoning, Jesus was not approving of their sin. What Jesus is doing is, He is pursuing them. He wants them to be saved. He's pursuing them for their salvation. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus diyan na, those who are well have no need of a physician. But those who need a physician are those who are sick. Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. Ngunit ang may sakit, yun ang nangangailangan ng doktor. Kaya nakita ni Mateo na yung kanyang mga kaibigan ay may sakit, nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng buhay na walang hanggan, nangangailangan sa Panginoong Hesus. GCF Kalumpit. Tayo ay may katungkulan na abutin ang kalumpit. Sa ngayon, may baha. Sa ngayon, marami ang nahihirapan. Ngunit ito ay mga pisikal na paghihirap. Pisikal na kalagayan. Paano pa ang kaluluwa ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus? That's why we have planted a church sa Kalumpit dahil tayo na may pag-asa sa Panginoong Hesus, tayo ang magdadala, magbabahagi, ipakita natin ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanila. Ang mga tagapagsunod ng Panginoong Hesus ay di dapat magiging komportable na lamang sila, na sila na lamang mga ligtas ang magkasama-sama sa loob ng simbahan at kinalimutan na ang marami pa na hindi nakakakilala sa Panginoon. Sana hindi ito ang mangyari sa ating simbahan. Nawa tayo ay magkaroon ng katungkulan, tanggapin natin ang hamon ng Panginoon, tanggapin natin ang pagtawag ng Panginoon, na ibahagi ang pag-asa, ang ebanghelyo sa iba. Alam ng marami sa inyo na nung nakaraang linggo ako ay naroon sa Papua New Guinea. At doon
nakamiting ko ang mag-asawang misyonaryo, Harry at Helen. Para lang na kami ay magkita, sila ay bumiyahe ng isang buong araw at kami ay nag-meeting. Mas mahaba pa yung biyahe nila kaysa meeting namin. Sila ang nagdadala ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng Papua New Guinea na kung saan walang kalsada. Dadaan sila kung saan mga bundok na walang kalsada, abutin ang mga baryo doon sa taas ng bundok, abutin ang mga baryo na kung saan sasakay sila sa maliit na bangka, walang motor ito, disagwan ito, at doon sa loob ng mga gubat sila ay papasok upang madala lamang ang ebanghelyo, ang magandang balita sa mga baryo na ito. Talagang ang puso ko ay naantig doon sa kanilang kwento at kanilang ginagawa doon sa Papua New Guinea. Para sa atin, napakadali. May tricycle, may motor, may kotse, may kapihan, may restaurant. Doon po wala. At ito ang masasabi nating hirap na dinadanas ng ilan upang ang iba na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay magkaroon ng pag-asa. At si Mateo ay nagkaroon ng kabigatan ng loob na kung saan dinala niya ang kanyang mga kaibigan. Hindi siya nakontento na sa kanya na lang magtatapos, magwawakas ang pagbabagong buhay, ang pag-asa na nakamit niya sa Panginoong Yesus. Ang Panginoon ay patuloy na hinahanap, hinahabol, at inililigtas ang mga kasalanan at mga tao na walang kapag-pag-asa. Mga tao na maaring itinakwil ng lipunan. Maaring mga tao na hindi tanggap sa iba, katulad ni Mateo. Ang pag-asa, ang kaligtasan na nasa Panginoon ay nag-aantay sa kanila. Tayo ang magdadala nito. At ang bawat tagapagsunod ng Panginoon ay kanyang tinawag upang sila ay mag-abot ng kanilang mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, kapitbahay, kaklase, kabarangay, yung mga nasa ibang bayan, mga sumunod na bayan, o maari ang mga nasa ibang bansa. This is our charge. This is our commission. This is our calling. We who have followed the Lord Jesus Christ. And if we have truly followed Him, let's take this charge and move with the Lord Jesus. Sumunod tayo sa Kanya. Ating gampanan ang pagtawag ng Panginoong Jesus sa atin na dalhin ang ebanghelyo, ang mabuting balita sa iba pang dako. Magwawakas tayo sa dalawang katanungan na ito. Una, ikaw ba ay sumagot na sa tawag ng Panginoon? Tawag sa kaligtasan. Tawag na magkaroon ng pag-asa sa buhay. Ang pangalawang tanong, sino ang babahagian mo ng balita ng pag-asa sa mga sumunod na mga araw? Sino yung sisharean mo? Sino yung madala mo sa Panginoon? Katulad ni Mateo, isang taong itinakwil ng lipunan, sumunod sa Panginoon, ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoon na kung saan hindi lamang nagwakas doon sa kanyang mga kaibigan ang buhay ni Mateo. Tradition would tell us, ang kwento
sa buhay ni Mateo ay nagwakas sa Ethiopia, na kung saan dinala niya ang ebanghelyo doon, ang mabuting balita doon. At dahil nagalit ang hari sa kanya na iba ang dala niyang mensahe, siya ay ipinapatay ng hari. That is according to tradition. So kanyang pagsunod sa Panginoon ay tuloy-tuloy hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Nawa ang ating pagsunod sa Panginoon ay sunod tayo sa pagtawag niya, may pagbabago at pagsunod habang buhay. Panginoon, pagpalain mo itong inyong salita sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa na nakinig, Panginoon. At nawa, Panginoon, kayo ang kumilos na magiging ilaw kami, na magiging pag-asa kami ng iba pa na hindi nakakilala sa inyo. Gamitin mo ang GCF Kalumpit, Panginoon, na patuloy na magiging tagapamahagi ng magandang balita ng kaligtasan para sa mga taga-Kalumpit at kung saan mo pa kami dadalhin, Panginoon. Muli, Panginoon, kami ay nananalangin, Lord, please, na magwakas na sana ang baha at maibalik po ang buhay ng lahat sa amin, lalo na yung mga nabaha, Panginoon, na bumalik sa normal na kalagayan. Muli, Panginoon, gabayan mo kami, bigyan mo kami ng mabuting pangatawan, kalusugan, pagpalain mo kami, palakasin mo ang aming pananampalataya sa inyo. Ito ang amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. God bless you. Salamat sa inyong panahon.